Saan po ang simbahan? Ayun po, sa tapat na naglalakad na yan dito po. Ayun po, pasok po. Apo, salamat po kuya ha. God bless po lagi. Bye. Happy Boracay. Punta tayo sa simbahan. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Since it was preparation day, in order that the bodies might not remain on the cross on the Sabbath, but the Sabbath day of the week was a solemn one, the Jews asked Pilate that their legs be broken and they be taken down. So the soldiers came and broke the legs of the first and then of the other one who was crucified with Jesus. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs. But one soldier thrust his lance into his side, and immediately blood and water flowed out. An eyewitness has testified that his testimony is true. He knows that he is speaking the truth, so that you also may come to believe. For this happened so that Scripture passages might be fulfilled. Not a bone of it will be broken. And again, another passage says, they will look upon him whom they have ears. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Today we celebrate the solemnity of the Sacred Heart of Jesus. At the age of 20, Saint Mary Margaret received numerous visions of Jesus Christ. Nagpakita sa kanya si Jesus for 13 times sa kanyang buhay. At ano ang misyon na ibinigay ni Jesus sa kanya? To spread the devotion to the Sacred Heart. Yun ang misyon na ibinigay ni Jesus sa kanya. At yun niya, patuloy niya ito, ipinalaganap ang devotion the Sacred Heart of Jesus. At ang nangyari sa kanya, hanggang siya'y mamatay, bata pa siyang namatay. The age of 43, she died. At yun, habang siya ay inaanoy ng pare, doon siya namatay. Mary Margaret died at the age of 43 while being anointed. Pero ito po ang sinabi niya, I need nothing but God, and to lose myself in the heart of Jesus. I need nothing but God, and to lose myself in the Sacred Heart of Jesus. Yan ang mga sinabi ni Mary Margaret. Siya po ay namatay at she was canonized by Pope Benedict XV in May 13, 1920. At yung Great Promise was inserted by the Pope. Yung Great Promise, yung 12 promises ng Sacred Heart of Jesus na include sa full of canonization ni Mary Margaret. Mula nung maliit ako'y dinadala ng mother sa simbahan ng nanay ko.
At hindi ko alam kung ano ang sinusuot ng pula ngayon. Until such time na pumasok ako sa seminaryo, yung pala ay scapula, na nagpapakita ng devotion sa Sacred Heart of Jesus. At nung sinanay ko ay nagkasakit o sa hospital siya, it was during the time of COVID, the first outbreak of COVID sa US, nandoon sa Kaiser Hospital. Walang kahit na nag-dare upang siya ay i-anoint. Pero nag-request po ako kung pwede na mapuntahan siya ng pangit. Kasi wala talaga. Pero February 1st at 3 o'clock, before 3 o'clock in the afternoon, ay meron dumating nakapipili balot na balot pangit. At si nanay was anointed, si received nila sa kanya. I remember the 12th promise of Jesus. Hindi ko hahayaang mamatay ang sino mang nagkakaroon ng devotion sa akin. Kasi ito po ang pangako ni Jesus. Pangako, ika-12 na pangako ni Jesus. Hindi ko hahayaang mamatay na hindi makatanggap ng sakramento ang nagdinebosyon sa akin, sa Sacred Heart. At totoo nga ang pangako ni Jesus dahil tinupad niya sa aking nanay. At ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon. At hindi lang yan kasi nanay expired at 3 o'clock in the afternoon. She has also the devotion to the divine mercy. So ito ang pinagdugtong-dugtong ko na ginawa ng Panginoon sa aking ina. Hindi ko man siya mabigyan ng sakramento by myself dahil napakalayo niya. Marami akong natulungan na anoy. At the moment, at the brink of their death, pero ang sarili kong ina ay hindi ko mapaglingkuran. Pero sa Jesus, sa kanyang kabutihan ng Diyos, sa kanyang kabutihan, ay gumawa ng paraan. Kaya, yun po mga kapatid, ito ay pinahagi ko sa inyo dahil sa mga pangako ni Jesus sa lahat ng mga nagkakaroon ng devotion sa kanyang Sacred Heart ay hindi niya mahayaan mamatay without receiving the last sacrament na kailangan sa buhay. Paano bang mababawi lahat ng mga nasabi? Di naman inakalang ika'y darating lang bigla nang walang babala. Sa isang iglap, nagbagong lahat. Hindi ko na kaya pa na magpangka. Ikaw ang kumpas pag nalilito.